OTC naranasan namin is about love of country, patriotism, responsibility, and yung love of country, defense of country, obedience to authorities. Yun yung tinuturo doon, hindi naman para pumatay ng tao. Defense, siyempre, tuturuan ka ng kahit paano kung paano humawak ng baril, magmarcha, ganyan. Pero it does not mean that it is militarization. Sa ibang bansa nga, talagang mandatory yan eh. Naalala niyo yung BTS noon, they have to resign from the group. Kasi nga, despite na sikat sila sa buong mundo, kailangan nila tumigil dahil kailangan nilang mag-undergo ng mandatory military training. Hindi naman yan militarization. Ang mahirap kasi dito sa mga kaliwa, gusto nila yung mga NPA nagtitraining. Pero yung mga sundalo, walang training. Ganun yun. Pero attorney, anong yung mga lumad, gusto nila mag-training kayo ng pagbabaril, pagpapatay ng tao. Pero pag yung tungkol sa ROTC, hindi, militarization yan. Ano yan eh, gusto nila para matalo yung mga ng NPA, yung military. Yung mga kabataan ngayon, walang alam sa love of country, defense of country. Kami noon, nakaranas kami ng CAT, tsaka ROTC. Meron pa kaming Boy Scouting. Nawala din yun. Yung Boy Scouting, napakaganda din yan dahil yung pagiging independence mo, at saka yung pagiging yung camaraderie, yung bonding with your classmates, and napakaganda ng marami kang matutunan sa sa scouting eh. Ako nag-enjoy ako ng gusto diyan sa scouting. Yung pagiging self-reliant mo, matututunan mo doon. Kasi doon kami, nagka-camping kami doon. Bahala kami sa pagkain namin. Isipin mo sa bahay, di siyempre may nagluluto ng pagkain mo, may nagsiserve ng pagkain mo. Pero pag nasa camping, ikaw magluluto. Ikaw maghain sa sarili mo. Ganyan. Nagkaroon ng mindset uli yung mga magulang na sa bahay nga, di nagluluto yan eh. Ngayon dyan sa camping, paglulutuin nyo. Naiba talaga yung iba talaga yung kultura ng mga Pilipino magmula nung nagkaroon ng ibang policies ang gobyerno sa education noong panahon ni Cory. Magmula noon na nag-deteriorate ang training and education ng mga bata, lalo na yung love of country, patriotism, nawala lahat. Kaya yun ang dapat na balik. Yan ang dapat na pagtuunan ng pansin ngayon ni Secretary Angara. At yan ang talagang dapat ibalik. Although naniniwala ako na, sige, tingnan natin yung mga sweldo at saka mga benepisyo. Pero hindi yun yung focus dapat. Sek, may mandato si Pangulong Bongbong Marcos yung sa Philippine history. Oo. Na dapat daw ituro muli para siyempre for inspiration sa mga estudyante. Oo, ano tama. Yung Dapat lamang yun kasi kailangan lingunin mo yung pinanggalingan mo eh. Para marating mo yung iyong gustong patunguhan. Kung wala kang self-identity, hindi mo alam kung anong naging istorya, kung paano ka naging tao, paano kang naging Pilipino, kung paano naging history ng bansa. Wala kang pagmamahal sa bayan, wala kang pagmamahal sa mga kapwa-tao mo dahil kasi para kang nag-i-exist sa sarili mo. Wala kang pakialam sa inyo. Basta ako tatrabaho, wala pakialam. Parang gano'n ang magiging kultura ng mga tao niyan eh. Kaya at least kung nalaman mo na yung pala nung panahon nila Andres Bonifacio, pinaglaban tayo, panahon nila Lapu-Lapu, pinaglaban ng ating kasarinlan, edi mararamdaman natin na dapat pala pangalagaan natin at mahalin natin yung ating bansa dahil kasi yung ating mga ninuno ay nagbuwis din ng buhay upang maibigay sa atin ating kasarinlan ngayon. Yung ganun, dapat talagang malaman ang history. Secretary, meron po kasing isang vlogger, yung si Sawera Saso, na may nakita kaming post niya
na tinatanong niya, ano-ano daw ba ang mga programa mo bilang isang presidential advisor. Hindi niya ata naiintindihan na ang presidential advisor ay sa presidente nagre-report at nagbibigay ng mga rekomendasyon. Ano-ano na ba ang mga rekomendasyon na naibigay mo sa presidente? Oo, marami na. Ito ay patungkol sa pag-angat ng ekonomiya at marami tungkol sa poverty alleviation. Pero bilang advisor, hindi tayo pwede mag-claim ng credit kasi we are working, all of us are working under the name of the president. Hindi naman po pwede na sabihin ko na, ay ako nag-isip yan, ako nagpagawa nito, kaya nangyari yan dahil sa akin. Hindi, teka muna, hindi ikaw yung presidente. Ang nagpapatupad yan ay yung presidente. At hindi mo rin pwedeng sabihin yung kung ano-ano yung mga sinuggest mo. Kasi baka isipin ng mga tao, maganda yung suggestion yan ba't hindi ginawa ni presidente? Dapat pala sisihin si presidente. Hindi po pwede, di ba? Kaya ako, kagaya ko, hanggang ano lang ako, kung ano lang yung i-advise, taga-bulong lang. Hindi naman ako implementer. Ang nag-i-implement pa rin yan, yung presidente. So, everything is under his name and under his credit. Lahat naman kami ay guidance lang rin niya. Kaya hindi naman kami pwede mag-claim ng credit. In fact, kahit yung mga ginagawa ng mga ibang mga departamento, kung mapupunan nyo, lahat sila nagsasabi na sa direksyon ni Presidente Bongbong Marcos, sa tagubili ni Presidente Marcos, ganito ang gagawin. Lahat yan ay under the name of the President. Dahil ang mga secretaries naman, mga alter ego lang naman kami ng Presidente. At ang isa pang pinuna ni SAS, si Miss SAS Rogando Sasot ba? Ay yung daw billboard. Ano raw kinalaman doon sa poverty alleviation? Aba, nagtataka naman ako dahil na siya ay taga-media. May column siya sa dyaryo Hindi niya na-appreciate yung power of social media and mainstream media. Paano mo ipaparating sa mga taong bayan na meron palang ganitong benepisyo na pwede kayong lumapit sa gobyerno kung hindi mo i-announce yan? Yung tinatawag nating public information. At paano mo malalaman ng mga taong bayan na meron na palang nagawa ng mga ganito kung wala kang public information? Ngayon, pag hindi alam ng mga tao yung mga bagay niya, syempre yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa gobyerno ay kulang o kaya ay wala. Dahil kasi hindi na alam Kaya yun ang power of public information. Yun ang purpose nun. At kaya naman merong billboard doon sa EDSA ng TV show ko ay upang malaman ng mga tao at manood sila. Pag nanood sila, malalaman nila napakarami palang mga programa ang gobyerno. Hihahatid natin sa mga taong bayan yung mga impormasyon. Hindi naman po pwedeng asahan natin yung mga taong bayan pumunta sa akin isa-isa at magtanong, ano ba meron? Anong bago? Anong kwan? Di siyempre, dapat kami na ang magsabi. Kami ang maghatag sa mga taong bayan ng impormasyon. Hindi yata naintindihan ni Miss SAS na ganun ang purpose ng public information. In fact, ang power of social media, hindi mo pwedeng tawaran. Yung mga vloggers, merong mga iba dyan na nasa mainstream, kung apihin, kung kutsain yung mga vloggers, sinasabi nila, hindi naman mainstream yan Hindi naman yan. Pero hindi na naisip na ang mga tao ngayon ay dumidepende na rin sa mga vloggers na may makabuluhan ang binabalita. Meron naman mga vloggers na mga chismis-chismis lang at puro paninira. Pero meron din naman mga vloggers na talagang tunay yung kanilang intensyon na makapagbigay ng impormasyon sa tao. Kaya hindi nila dapat tingnan ng mababa yung mga SOCMED vloggers.